Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mapanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si breaking news po. Kasasabi-sabi lang po ni Ombudsman Remulla na ang maleta daw po, maleta scheme o yung pagbibigay ng maleta ay nagsimula hindi po sa panahon ni BBM, kundi sa panahon po ni PRRD. Grabe, no? Grabe po itong balita na to. Kapapasok-pasok lang po ng balita na yan. At isa pa pong pag-uusapan natin, ito pong mga sinabi ni BP Sara na fishing expedition tungkol po dito sa impeachment para po magkaroon sila ng ebidensya dito po sa impeachment ni BP Sara. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Pasensya na po kayo, kagabi wala tayo. Masama po talaga yung ubo ko. Okay lang ba sounds natin mga kapatid? Ano nga lang po kayo dyan kung okay lang yung sounds natin. Pagpasensyaan nyo na po yung boses natin, medyo namamaos na tayo sa kauubo. Kanina nga hindi na ako nakapunta sa studio namin dahil sa kaubo nga, no? Baka makahawa ko eh. Ayan. So, teka, hindi ko po kayo makita. Ako rin, hindi ko rin makita sarili ko. Saglit, hanapin lang natin. Hinahanap ko lang po ang aking sarili. Hindi po matulain yun. Hindi ko po nakikita eh. Oh, wala. Naka-live ba ako? Ba't hindi ko makita ang sarili ko? Okay, mag-1 lang po kayo kung okay po yung sounds natin at video. Yan, nakita ko na po kayo. 1 lang po, 1. Wala. Ayaw nyo. Ayaw nyo mag-1. Wala. Ayun. Okay. Kaya lang di ko makita yung aking ano. Paano kaya gagawin ko? Wala akong makita. Pasay. O ano na lang tayo, bulagan na lang ha. Basta kumibo na lang po kayo maya-maya. Unahin na po natin tong kay Boying Remulla ng ang ombudsman po. Abang di ko pa po nakikita yung aking mga kodigo. Ito po. Breaking news mula sa SMNI Integrated News. Breaking news. Inihayag ni Ombudsman Boying Remulla na base sa kanilang reliable intelligence. So reliable intelligence lang po pala to. Matagal nang nangyayari ang talamak na suhulan o ang tinatawag na maleta delivery scheme bago pa man maupo ang administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Remulla, ang isa sa mga larawang nakalakip sa joint affidavit ng 18 ex-Marines ay kuha noong House Speaker pa si Lord Velasco ng 18th Congress. Tahasang sinabi ng ombudsman na ang isang insidente ay naganap noong Duterte time. Sa dinami-dami po ng insidente, isa lang po yung nakita niya sa panahon ng Duterte at yun na po yung kanyang preneskon. Alam niyo po, lumang tugtugin na po yan, Ombudsman Boying Remulla, lumang tugtugin na po yan na pag may mga issue,
ibibintang po ninyo sa mga Duterte. Ito po ang kalagayan noon ng mga Duterte. Nakabantay po sa mga Duterte ang lahat ng media. Nakabantay po ang mga dilawan, lahat po ng kakamping, bantay po yan. Lahat, lalo na po yung media. Kaya nga po kada merong tumutumba na dulot po ng sa droga. Talagang ang laking issue po niyan eh. Nung panahon po ni Duterte, wala pong issue ng korupsyon, lalo na po sa flood control project. Alam niyo po ba yung bantay ng media kung ano ibig sabihin? Nakakatugon na nga si Tatay Digong eh. Nung panahon ng pandemic, natutugunan na nga ni Tatay Digong. May atake pa rin yung media. Lahat ng kilos ni Tatay Digong, nakabantay po yung media. Sino po ba nagsabi na walang korupsyon nung panahon ni Tatay Digong? Ang sinasabi po natin, pinakamalala ang korupsyon ngayon. Wala pong napabalita na ganyang kalaking korupsyon. Ang pinakamalaki ng korupsyon na napabalita nung panahon ni Tatay Digong, yung sa DOT, sa Department of Tourism, na pinamumunuan ng kapatid nitong mga tulpo. Yun na po yun. Tanggal kaagad yung tulpo. Yung kapatid dito mga nila Rapi Tulpo, Montulpo, etc. Tanggal po agad. Dahil may issue po ng korupsyon dun sa tourism. Na involved po to si Bitag. Wala, nakabantay po kay Tatay Digong ang lahat. At saka yan nga pala yung Parmali. Oh. Pero yun po yung Parmali. Inimbestigahan po nila Gordon ng ilang buwan, 7 buwan. Tapos sasabihin nyo na may mali-maleta rin na delivery noon. Hindi nyo po na ililigtas, Ombudsman, yung mga katiwalian ngayon dahil sa pagsasabi nyo na meron ding maleta delivery nung panahon ni Tatay Digong. O, di kung meron man, di usigin din. Sabi nyo nga, isa lang eh. Kumpara naman, ilang beses daw ba nag-deliver yung mga yan? Ikumpara nyo. So, ibig sabihin, kung meron pong naganap na isa na delivery ng maleta, kahit wala pa kami naririnig, reliable source nyo pa lang, meron kayong narinig na isang insidente na meron maleta delivery sa source nyo, wala pang tao, di ilabas nyo rin. At maparusahan din kung sino man yung nabigyan at nagbigay ng maleta noon. Kaya lang, pinatunayan nyo lang, Ombudsman Remulla, ano ang pinatunayan nyo? Pinatunayan nyo lang na totoo tong delivery ng mga maleta. Hindi nyo na po kinwestiyon eh. Inaamin nyo na meron. Ang sinasabi nyo lang, ulitin ko ang sinabi lang ni Boying Remulla, according sa kanyang reliable source, reliable intelligence, matagal na nangyayari ang talamak na suhulan. So matagal na pala nangyayari. So hindi mo na dinideny ngayon na may maleta delivery scheme. Ang sinasabi mo, matagal na. Bago pa si Marcos. Pero, tahasang sinabi niya na may isang insidente. Isa lang. So, ibig sabihin, kung may naganap na isang insidente nung panahon ni Tatay Digong, absuelto na ngayon ng lahat. Pati yung kaisa-isang insidente nung panahon ni Tatay Digong, kasuhan nyo rin. Kasuhan nyo tong milyong insidente ngayon. Libo-libong insidente. Isama nyo na yung kaisa-isang insidente nung panahon ni Tatay Digong. Ito nga po hinahamon namin kayo eh. Hanggang ngayon. Alam nyo po ba kung gaano ka-anti-Duterte ang media natin? Ang hamon lang po namin, asan yung mga ghost project nung panahon ni Tatay Digong? Imposibleng hindi nyo makita yan. Kung meron. Media pa lang eh.
talagang very willing na silang umikot sa buong Pilipinas maituro lang Di ba? Sila sila Mayor Magalong nga nagpunta pa sa Davao, umakyat pa ng bundok para maghanap lang ng gagamba Wala talagang makita, ombudsman Oh, imposible po. Yung mga katiwalian ngayon, ayan harap-harapan, hindi mo na maitanggi. Ang sinasabi mo na lang ngayon, mayroon na rin nung panahon ni Digong. Isa lang. Isa lang. Ikukumpara mo ngayon, ilang beses daw sila nagde-deliver? 3 beses sa loob ng 1 linggo sa isang bahay. Binanggit ba nila kay Martin Romualdez? 3 beses sa 1 linggo sa isang tao nagde-deliver ng pera. I-absuelto natin yung mga yan dahil meron ding kaisa-isang insidente nung panahon ni Digong. Idamay nyo na yung panahon ni Digong. Pati yung binigyan ng maleta nun. Idemanda nyo rin. Okay lang naman sa amin. Hindi naman, sino po ba nagsabi perpekto nung panahon ni Tatay Digong? Kahit nga yung war on drugs, hindi rin perpekto yan Oh. Pero marami po nasihan, marami po natuwa. Isa lang po hamon namin. Ayan ang mga bayarang media. Maghanap lang po kayo ng mga ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Wala pa rin kayo makita, di ba? Wala pa rin po kayo maipakita hanggang ngayon kasi wala talaga. Yan ang problema Ghost project, palpak na proyekto, pumaha ngayon. Panahon ni BBM. Tapos bibintangan nyo na naman si Digong dahil may isang deliver ng maleta. O demanda nyo, trabaho nyo yan Bilang ombudsman, trabaho mo yan. Yung kaisa-isang gumawa ng katiwalian nung panahon ni Tatay Digong, idemanda mo. Ipakulong mo. Pero wag mong kakalimutan tong maraming beses na nagnakaw. Wag niyong kakalimutan yung normal na nagnakaw, yung nagnakaw ng bilyon-bilyon. Yan yung punto namin, Boying. Hindi nakakalusot si BBM, lalo mo pang dinidiin. Lalo mo lang pinatutunayan na tama yung sinasabi ng mga 18 ex-Marines. Okay. Punta na po tayo rito sa isa pang balita natin. Oy, thank you very much muna kay Ma'am Jennifer Ligosio na nagbigay po sa atin ng 250 pesos. Wow, live ka, tatapos lang magdilig sa garden for 2 hours. Ay kapagod. Tapos flood control pa rin tayo, sakit sa ulo. Lalo na yung lakso na yan, hayop. Okay. Punta po tayo rito sa... Actually, dito ako nagbabasa ngayon sa cellphone kasi hindi gumagana yung aking Hindi po gumagana yung ating laptop. Puntahan po natin yung kay BP Sara naman. Mayroon pong pahayag ngayong araw si BP Sara. Basahin po natin. Tama talaga ng ubo ko. Pasensya na po kayo kung medyo malat tayo. Pinipilit na lang natin. Pero mas okay na ako kaysa kagabi. Kagabi talaga gusto kong mag-vlogs, hindi ko na kinaya Okay, ito po ang sinabi ni BP Sara. Statement. Media outlets have recently published what is described as a letter from Representative Jokno
filed before the House Committee on Justice seeking the issuance of subpoenas to obtain additional documents and records in connection with the impeachment complaints against me. Ayan ha. This only reinforces what I have been saying all along. There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me. Yung sinasabi niya po, yung letter, may letter si Jokno na humihiling po ng mga subpoena, mag-issue ng subpoena, yung pong Justice Committee para po makakuha ng mga ebidensya, mga records na magagamit po nila sa impeachment. Alam nyo po, ang pangit ng ugali nyo, Jokno, at lahat kayo dyan sa Justice Committee, lalo na yung chairman. Bakit nyo binoto na 54-1 na merong substance, sufficiency in substance, kung ngayon pa lang kayo maghanap ng ebidensya? Ipapasabina pa lang nila. Sabi nga ni BP Sara, ito, tuloy lang natin. So malinaw po na yung gusto nyong ipasabina, yung mga records, malamang po yan. Yan yung matagal na nilang sinasabi na bank record. Wala kayong hawak na bank record. Paano nyo masasabi na si BP Sara ay nagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman? Dapat to hindi pinapayagan. Kasi pinoto nyo, sinabi nyo, sufficiency in substance. Bakit mo sasabihin na sufficiency in substance kung mayroon ng ebidensyang nakalagak dun? Inuna nyo na impeach natin, kaya maghagilap tayo ng dokumento para po mabigyan po ng katwiran yung sinasabi natin. Okay, tuloy lang natin. Ituloy-tuloy ko na lang para isang banata na lang. The committee cannot conduct an investigation to search for evidence to support accusations already made in the impeachment complaints. Doing so would amount to a third fishing expedition by the House of Representatives. Hindi po kayo pwedeng mag-conduct ngayon ng investigation para makakuha ng ebidensya. Kaya tama po yung sinasabi ni BP Sara nung unang-una pa. Ano ba yung sinabi ni BP Sara nung unang-una? Na sinabi niya na po to dito po sa kanyang programa na ibalik ang tapang at malasakit. Ang sabi ni BP Sara, inuna nila yung plano nilang impeach. Kaya meron po si Kimbo na sinasabi na stick to the plan. May plano na sila ma-impeach si BP Sara. Ang plano nila, magkukondak sila ng investigasyon. Una, first fishing expedition. Diyan po sa budget hearing. Ayon kay BP Sara, diyan niya napatunayan na meron talaga kasi narinig niya, stick to the plan. Ikalawa, doon naman po sa Committee on Good Governance na pinamumunuan ni Joel Chua. Diyan naman po lumabas yung Mary Grace Piatos. At dahil kulang po yung ebidensya nila, pero napagbotohan na po nila sa Justice Committee na isasalang si BP Sara, magkoconduct na naman sila ngayon ng investigasyon. Pangatlong fishing expedition. Lang ako ng tubig. Saglit na saglit. Sabi ni BP Sara, mali ito. Paano niyong isasalang sa impeachment si BP Sara nang wala pa pala kayong ebidensya?
Ganyan po kasutil yung House of Representatives natin. Okay, may sinabi pa siya rito. Even more disturbing is the treatment now being extended to Madriaga, an alleged kidnapper who fabricated an entire story. The request that he be given special treatment in the House of Representatives is a grave insult to the minor victim who was traumatized by his criminal act. So, di umano ay kidnapper na Madriaga, bibigyan po nila ng ititira nila sa House of Representatives special treatment. Both sa akin, tingin ko rito, negative at positive eh. Bakit? Kasi, ang tingin ko rito kay Madriaga, kaya nila ititira dyan, eto pananaw ko lang ha, para madiktahan nila ng mga sasabihin. Di ba? Kaya lang po, ang isang tao, pag scripted po, mas marami kang script na nilalagay sa utak ng tao, mas madali pong pasinungalingan. Di ba? Kasi malilito ka na eh. Sa dami ng script na ilalagay sa utak mo, mahihirapan ka po niyan pag krinos examine ka. Tayo, naniniwala tayo na magagaling naman yung abogado ni BP Sara. Okay. Ano po ang punto dyan? Ang punto po natin dyan, hindi naman po talaga, kahit ako nga, sabi ko nga kanina sa Birada Aguila show, kahit ako bigyan ako ng pagkakataon, halimbawa ako ay meron akong kaso na non-bailable at pag napatunayan ako nagkasala ay habang buhay, papayag din ako na papayag din ako na mag-falsely testify, di ba? Kaya po, hindi po pinapahalagahan yan. Yung mga testimony po, karaniwan, sa normal po ng mga judge, karamihan po ay hindi po pinapahalagahan ng mga judge yung mga testimonya ng mga PDL o mga persons deprived of liberty or mga bilanggo. Kasi hindi nga sila malaya eh. Pwede po silang magamit talaga. Kung po pwede po yan. Ang problema natin, nilalaklak ko lang yung gamot. Ang problema natin, sa mga judge, wala tayong kakaba-kaba kasi meron pong aral po yung mga judge. No? Nasa pagtingin po ng mga judge po ng mga criminal court, alam nila na pagka testimonya po ng mga PDL, medyo delikado po yan. Hindi po basta-basta dapat pinaniniwalaan basta-basta. Yun yung point ko eh. Nawala na naman ako. Okay. So sa madaling salita, bakit tayo kinakabahan? Hindi naman po aral na judge yung hahatol kay BP Sara eh. Ang hahatol ko po kay BP Sara ay ang mga katulad ni Lacson, ni Tito Soto. Yan po yung mga magiging judge nila BP Sara. Hindi po yung mga aral ng mga huwes o mga aral ng mga judge. Kung hindi, mga senador, karamihan, mas marami na pong senador ang hindi abogado kaysa sa abogado. Kasi po, pag mga abogado, alam na po nila yan eh. Pero dahil hindi naman po mga abogado yung magiging judge ni BP Sara, may tulog po tayo dyan. Di ba? Meron tayong tulog dyan sa kasuhan na yan. Okay, yun, nagbalik na ako. Maraming salamat po sa mga nagsabi ko na nariyan pa pala talaga ako. Na-miss ko na ang aking sarili. Kanina ko pa hindi nakikita, ngayon lang.
May tama na tong aking laptop. Okay. So, napaka napakahirap ng kalagayan nila BP Sara. Alam nyo kung bakit nagsusurvive pa sila BP Sara? Naalala ko may dalawang senador. Ay, hindi naman senador si Binay, Vice President din si Binay. Tiniraan sila, hindi na nakarecover eh, 'di ba? Saka si Villar. Kasi may semblance ng katotohanan yung ano, naalala ko noon yung kay Binay, parang napaniwala nila yung tao na may ginawa si Binay na ano, pero nung ngayon, parang absuelto na si Binay, si Jejomar, 'di ba? No, sa tunay na korte, absuelto na. Pero sa korte ng paninira, nasiraan na si Binay, hindi nanalo bilang presidente. Sabagay, ang katapat kasi niya si Tatay Digong kaya medyo may ano rin yun, may bigat din yun. Kaya hindi po matutulad si BP Sara kasi nga si BP Sara mahirap patunayan. Lalo na panay haka-haka lang. Paano mo pagbibintangan na may kalokohan si BP Sara sa confidential fund, mas malaki po yung confidential fund ni BBM. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Ayan, no? Isang cash delivery lang, oh. Pero grabe kung pakinggan natin ng konti yung sinasabi ni Remulla. There was a delivery Kalat done kagad in sa the mainstream media. of the Grabe. 18. Ang lakas mo There was buuin a sa delivery mainstream. Sa done paninira in sa the Duterte, of kalat agad eh. the 18 Marines. Pakinggan po Supposedly natin the joint affidavit of the 18 Marines yung sinabi ni pointed to a Boy. delivery to one of the Congress Bakit persons, wala? one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened Naririnig. before the term of President Marcos. Okay, anyways. Sinabi po ni Remulla, what you see here is manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines, and this one timeline that they played with that it happened before the term of President Marcos. Ayan po yung kaisa-isang pangyayari. Wala na kaming pakialam dyan. Ang pinatunayan mo lang na naganap po yan. Okay. Punta na po tayo rito sa mga iba pang balita. Ito po, minaliit po ni Palace Spokes. Ito pong sinabi na tao, no? 'Di ba sinabi ni BP Sara galit na ang mga tao. Sabi naman ni Auntie Claire, ilan bang mga tao 'yan? Oh, ilan daw po ba ang mga tao ang galit? Ilan daw ba po ang taong galit nang nakulong si Tatay Digong? Kasi ang pagkakaalam daw ni Auntie Claire, marami raw natutuwa. Lalo na mga natutuwa daw yung mga biktima ng EJK ni Tatay Digong. Inamin nyo na inamin nyo na kayo may kinalaman dyan. Mahirap talagang andaling hulihin nila Auntie Claire eh. Inaamin mo ba na may kinalaman yung gobyerno? Kasi yun yung bintang nila BP Sara eh. May kinalaman kayo eh.
Mali pala ako ng pandinig. Okay, ito po. May sinabi po to si Father Flavi. Nakikarton na rin po. Karton daw po si Tatay Digong. Sabi ni Father Flavi ito. Kung wala kang pagpapahalaga sa iyong kapwa, sa lipunan, at karapatang pantao, ikaw ay pinakamababang uri ng tao na nilalang sa mundo. Ang tawag sa iyo, karton. Ito ang nangyari kay Duterte. O hindi lang po pala mga vloggers na nagsasabi na tatay nating karton. Pati si Father Flavi. Tapos ngangal-ngal yung mga yan pag pinatulan mo, di ba? Ayaw pa bastos. Anong klase kang pare? Okay lang yung mga vlogger na tumawag kasi hindi naman mga besenteng tao yung mga vlogger ni BBM. Yung nagtatawag po na tatay nyo karton. Talagang asara na lang po ang habol nun. Pero ikaw pare ka eh. Nakikikarton ka rin. Bakit daw po karton? Huwag nating kalimutan, hindi lang buhay ang tinukhang ni Duterte. Tinukhang niya ang katotohanan. Tinukhang niya magaganda at magagara bilang Pilipino. Tinukhang ang magaganda at magagara. At dahil dito ang ating sigaw, Duterte na nagpapatay sa sahig ka na habang buhay. Hindi, no? Parang hindi pare, no? Ito naman po ang sagot ni BP Sara. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso, hindi lamang pag-atake sa katarungan. Ito ay hamon sa ating pambansang soberenya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na paghimasok o dikta. Father, sinasabi mo, human rights, human rights. Pero yung pagyurak sa karapatan ni Tatay Digong, hindi nyo rin po binigyan ng pagpapahalaga, Father. Ang ko na. Okay. Gobyerno naglaan ng pondo para sa kampanya sa UN Security Council seat. Grabe talaga tong gobyerno na to, no? Okay, pinondohan po ni BBM. Tandaan nyo po halos lahat ng bansa na mayroong pong mamamayan sa Middle East, gumagawa po sila ng paraan para po mapauwi na yung kanilang mga mamamayan na naiipit sa digmaan. Sabi po ng Iran, handa sila kahit 60 days na gera. Hindi sila mauubusan ng mga missile. Tayo lang ang bansa na wala talagang pinadadalang eroplano doon. Ano, Ante Claire? Imposible pa rin ba? Lahat na ng bansa nagpapadala na ng eroplano, tayo na lang ang hindi pa. Imposible pa rin para sa iyo ang pagpapadala ng eroplano doon? O ngayon po, ano po ang gusto na ni Ante Claire? Ni BBM? Isa po sa dinayo ni BBM doon, una, umaten ng Women's Summit. Wala kang pakialam sa mga kababaihan. Ba't ka atin doon? Oh, nag-aksaya tayo ng pera dahil po sa pag-attend sa Women's Summit. Ang dami pong sinama na kung sino-sino. Pinagtitipid tayo ni Marcos, di ba? Magtipid kayo, pati po yung aircon. Sabi niya hanggang 24 ang pinakamababa. Magtipid dahil merong gera. Anong ginagawa ng Malacanang? Kayo lahat magtipid, kami, hindi excuse kami dyan. Pagkatapos, halimbawa ngayon sinabi yung magtipid, kinagabihan may party sa Malacanang. Hindi pa nakontento sa party, umaten pa. Sabi pa ni BBM, wag na kayong mag-meeting ng mga personal. Mag-Zoom meeting na lang kayo para makatipid sa pamasahe. Hindi na kayo babiyahe, sa Zoom meeting na lang.
sabay umalis papunta ng US, pumunta na New York para umaten sa walang katotorang, hindi ko po sinasabing walang katotoran ha, para sa kanya, presidente siya eh. Ang inaatinan po ng presidente doon, yung UN General Assembly, UNGA. Yung UN General Assembly po, yun po yung inaatinan ng mga presidente ng iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, presidente or prime minister. UN General Assembly. Ito po, hindi po required na umattend dito sa UN Women's Summit yung mga presidente. Kaya pag-aksaya po ng pondo yan. Ngayon, ano po ang gusto nila ngayon? Gusto naman ni BBM na maging miyembro tayo, non-permanent member ng United Nations Security Council. Ano po ba ang trabaho ng Security Council? Parang sila po yung barangay ng pambuong mundo. Kaya lang, meron po tayong tinatawag na 5 permanent Security Council member. Ito po yung USA, USSR, China, France. Ano pa ba isang bansa? 5 yan eh. USA, USSR, China, France, UK. Sila po. Sila po yung may tunay na power. Ngayon, umamin to si Anticler na may nakalaang pondo ang pamahalaan para sa pagsusulong ng bid. Mangangampanya po. Botohan po yan eh. Mangangampanya si BBM na iboto ang Pilipinas para maging non-permanent Security Council member. Sa totoo lang po, gusto nating maging barangay ng pambuong mundo. Sarili nga natin eh, hindi natin kaya eh. Hindi po kailangan ng Pilipino yan ngayon. Ano po benefit natin diyan pag nag-member tayo ng United Nations Security Council? Ang benefit lang po natin diyan, magkakaroon lang po tayo na prestigyo lang po. Yun lang po eh, projection. Makapag-project lang po si BBM. Paano pag natalo tayo? Sayang yung pera na naman. Hindi po natin kailangan gumastos ng pera dyan tapos wala kayong pera para repatriation. Wala kayong plano para iligtas yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Sasabihin, Padong, ayaw naman naming umuwi. Okay lang po yun. Choice nyo yan eh. Pero dapat may choice din kayo. Yung mga natatakot na dyan, na araw-araw kayo nakakarinig ng bombahan, may choice din kayong umuwi. At dapat sagot ng pamahalaan yan. Dahil matagal na po kayong inaasahan ng pamahalaan natin. Panahon naman na ibalik nila yung sinasabi nila na kayo po ay bagong bayani. Pero naisip ko rin po eh, kung tinituring po kayong bagong bayani, sabi nila bakit hindi kami pinapahalagahan? Bagong bayani kami. Hindi nyo po naisip? Ang kahulugan po ng bayani? Lahat po ng bayani, ano po katangian? Tigok na sila lahat. O baka gusto kayong gawing literal ng mga bayani. baka baka gusto kayong gawin na literal na mga bayani. Kaya walang pagpapalaga. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Sa totoo lang po. May ayuda, in-announce kayo, ayuda sa mga driver. Hindi lang naman po driver ang apektado ng crisis na ito. Tandaan po nyo, hindi lang po driver ang mamamahalan ng pamasahe o hindi lang po driver ang magmamahal ng gasolina. Magtataas din po pamasahe
Magtataas din po ang mga bilihin. Hindi lang po driver. Wala bang ayuda sa hindi driver? Malamang wala. Wala ngang ina-announce na plano eh. Yung mga naiipit nga sa Middle East, wala pa rin plano hanggang ngayon eh. Nagsuggest si BP Sara na magpadala ng eroplano doon. Sinabihan pa siyang imposible daw eh. Eh lahat na nga ng tao ro nagpapadala na, lahat na nga ng bansa nagpapadala. Inalok na nga tayo ng Singapore, oh. Nakakahiya naman. Isasakay na raw yung mga Pilipinong gustong umuwi. Hindi ba kahihiya naman sa atin yun? Ibang bansa pa nag-aalok sa atin na mapapauwiin yung mga Pilipino. Tapos maririnig mo, may budget para sa pangangampanya ni BBM. Alam mo, saan lang magaling si BBM? Sa kampanya. Hanggang ngayon, gusto mangampanya, presidente ka na. Wala namang presidente ng mundo. Kaya mga OFW, tama ba yan? Meron bang ganyang panawagan? Bahala kayo sa buhay nyo, kayong mga nasa gobyerno. Pag nagtampo ang mga OFW, okay, tinanggal na po si Prasco bilang DOT, Department of Tourism Secretary. At siya po ay binigyan po ng pabuya. Nag-create po ng isang institusyon o isang sangay ng pamahalaan para mapaglagyan po ni Castro. Asan na ba yun? Ito po, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cristina Garcia Prasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities ayon sa Malacanang. Alam po ninyo, bago lang po to, katatatag lang daw sabi ni BMR kanina, sinearch niya. Katatatag lang nitong ahensya na to. Para po hindi masaktan ang mga Garcia sa Cebu at Prasco. Binigyan po ng sariling pwesto. Sa totoo lang po, hindi ka effective bilang DOT. Eto po, bakit po si Tatay Digong walang gano tayo naririnig na tanggalan sa pwesto? Eto lang po ang presidente na narinig ko na nakakatatlo na po na executive secretary. Alam niyo po, doon pa lang sa pagpili ng executive secretary, little president yan eh. Kung nakakatatlo ka ng executive secretary, ay may problema na sa'yo yan. May problema ka na. Yan po ang isa sa pinagkakatiwalaan mo. Ibig sabihin, dalawa lang yan, no? Oh. Is either yung mga nilalagay mo sa pwesto, talagang, hindi ko alam kung yung ano lang sa kanya, yung wala talaga siyang tiwala o pakipakinabang lang o utang na loob lang. Ako tingin ko, ang mga nilalagay ni BBM, yung mapapakinabangan niya. Yung may pakinabang siya. O yan, dyan makikita si Recto. May pakinabang siya kasi pag sinabi niya na kuha ka ng pera dyan, hanap ka ng pera. Nakakakita si Recto. Anticler, taga-bira sa Duterte. Gadon, taga-bira sa Duterte. Pagbabayad ng utang na loob, may gamit. Halimbawa yan si Prasco. Simula pa lang, nakita na natin yan. Simula pa lang, kasabayan ng DOTR na palpak. Yung DOTR, brown out sa NAIA.
Si Prasco, milyon ang ginastos sa tourism. Siya yun, di ba? Yung logo ng tourism, Department of Tourism. Oh, problema rin ni Prasco yung malaking issue din yung gumamit siya ng video sa ibang bansa. Pinopromote mo Pilipinas, tapos video ng ibang bansa yung ginamit mo. Dun pa lang eh. Dapat tinanggal na eh. Pero hindi pwedeng tanggalin. Bakit? Anak ng gobernur ng Cebu. Pinakamalaking boto. Ah, 'di ba? Tapos magke-create ka para hindi masaktan si Prasco dahil malaki ang boto sa Cebu. Bibigyan mo siya ng bagong ahensya. Nagagastosan ng milyon-milyon. Ang dami niyang mga tanggal. Ito lang po ang pinakamaraming pagka sisisihin niya yung mga department niya, tanggalin lang. Kala niya nalutas niya na problema. Wala ka nalulutas. Si Tatay Digong, bakit walang ganong palitan sa kanyang gobyerno? Kasi simula pa lang ng kanyang pagtatalaga, yung pinakamagagaling na tao na pwede niyang ma-recruit. Palibasa si Tatay Digong, graduate po ng isa sa mga pinaka-prestiyosong law colleges. 'Di ba? San Beda. Maraming magagaling na tao diyan. Kung maraming magagaling na tao diyan sa pinag-graduatean mo, marami ka ring makukuhang magagaling na cabinet official. Panay honor student yung mga kinuha niya eh. Si Togade, si Medialdea, sila Bello. Kakaklase niya ng mga honor student. Eh, kinukwento ni Tatay Digong. Pati yung yung DOJ niya. Magaling din yun. Kaya yung paglalagay pa lang po ng tao, talagang wala nang ito kasi utang na loob, tsaka yung may pakinabang siya, yung taga-Birabayan, pwede na yan, si Auntie Claire. Eh buhat nung dumating yan si Auntie Claire, bagsak na yung PCO siya. Wala ba nakakaisip sa inyo? PCO. Buhat nung dumating si Auntie Claire, pabagsak na yung iyong rating. Hindi siya nakakagampan, pero dahil ang purpose nyo lang, mang-asar lang sa mga Duterte, effective pa rin si Auntie Claire. Ganun talaga pag manggagamit. Tama ka, Caitlyn, disposable. Pero mga tao kami. Pag wala na kaming pakinabang, tinatapon nyo na kami.